Malakas ang buhos na ulan. Walang tigil na humahampas sa salamin ng sasakyan ni Marco. Tila ba nakikipaunahan ang bawat pata sa pag-agos pababa? Lumalabo ang lahat ng ilaw sa labas at ginagawa itong mga mansa ng kulay sa madilim na gabi nga Maynila. Sa loob ng sasakyan, katahimikan. Ngunit sa isip ni Marco, maingay. Napapanting pa rin ang kanyang matainga sa boses ni Isabel mula sa kabilang linya kanina. The guest list is final, Marco. I've invited the Tans and the Sequoia family. It's crucial they see us together before the merger announcement. Sabi nito sa kanya, ang tono ay kasing lamig ng aircon sa loob ng kanyang sasakyan. Walang lamig, walang init, puro negosyo. Okay, sagot lang niya. And please, try to look happy tomorrow night. It's our engagement party, for crying out loud. Binabaan siya ng telepono. Hindi malang napaalam. Napahigpit ang hawa ni Marco sa manibela. Our engagement party. Para sa kanya, isa lang itong malaking business meeting. Isang pagsasanip ng dalawang makapangyarihang pamilya, ang De Alfa at ang Montenegro, at siya, si Marco De Alfa, ang CEO ng De Alfa Holdings, ay isa sa mapangunahing produkto sa transaksyon na ito. Napabuntong hininga siya. Ang init nito ay lumihang manipis na hamok sa bintana. 8 taon na siya napapakaluno sa trabaho, sapa papalago nga yaman ng pamilya, sapa papatunay ang kanyang sarili. At para saan? Para mauwi sa isang kasal na walang pag-ibig? Bigla siyang napapreno. Sa harap ng isang maliit na supermarket, sa gitna ng rumaragasang ulan, may nagaganap na komosyon. Isang security guard ang mahigpit na hawa ang braso ng isang maliit na bata. Hoy bata, magnanakaw ka? Ano? Saan mo dadalhin yan? Sigaw ang guard. Ang bata, na marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang, ay basang-basa at nanginginig. Umiyak ito habang pilit na binabawi ang kanyang braso. Sa sahig, nakakalat ang laman ng isang supot na papel. Isang kahon ng gatas at isang bani ng gamot para sa lagnat. Naramdaman ni Marco ang painit ng kanyang ulo. Pagod siya, gusto na niyang umuwi. Wala siyang panahon para dito, ngunit may kung anong pumigil sa kanya na basta na lang umalis. Siguro ay ang itsura ng bata payat, marungis, at punong takot ang mamata. Bumukas ang pinto ng kanyang mamahaling sasakyan. Hindi niya inalintana ang ulan na agad bumasa sa kanyang Italian suite. Anong problema dito? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng autoridad. Napalingon sa kanya ang guard. Bahagyang natigilan nang makita ang tindig at kaswotan ni Marco. Sir, itong bata po. Nahuli kong nagpuslit ng gatas at gamot. Hindi nakbayat, paliwanag ng guard, pero hindi pa rin binibitawan ang bata. Tumingin si Marco sa umiyak na bata, pagkatapos ay sa mga bagay na nakakalat sa basang semento, gatas, gamot, napaluno siya. Bitawan mo siya, utos ni Marco. Pero sir, sinabi kong bitawan mo siya, pauli ni Marco. Mas mababa, mas mariin ang tono. Ako ang mababayad. Makano lahat yan? Agad na binitawan ng guard ang bata. Mabilis nitong pinulot ang kahon ng gatas at ang gamot. Ang bata naman ay napatabo sa isang sulok, takot na nakatingin kay Marco. Pagkatapos magbayad, lumabas si Marco dala ang isang bagong plastic bag na naglalaman na nga pinamili. Nakita niya ang bata na nakasandal pa rin sa pada, nanginginis sa gino at takot. Nilapitan siya ni Marco. Para kanino to? Tanong niya. Itinuro ang supot. Hindi sumagot ang bata. Nakayuko lang ito. Napabuntong hininga ulit si Marco. Okay, ihahatid na kita. Saan ka nakatira? Umiling ang bata. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Delikado na sa labas, malakas ang ulan. Iuwi mo na yung gamot. Siguradong may nag-aalala sa iyo. Nang marinig ang salitang gamot, dahan-dahang tumingala ang bata. Nakita ni Marco ang mga mata nito malalaki at bilugan at sa kabila ng takot, mayroong kung anong pamilya sa maiyon. Sa nanay ko po, pabulong ganasabing bata. May sakit po siya. Parang may kung anong kumuro sa puso ni Marco. Halika na, ituro mo sa akin ang daan. Walang paalilangan. Pinasakay ni Marco ang bata sa kanyang sasakyan. Binalot niya ito ng ekstrang dayakit na nasa likod. Kitang-kita ang gulat sa mamata ng bata habang pinakmamasdan ang malinis at maluwag na look ng sasakyan. Anong pangalan mo? Tanong ni Marco habang nagmamaneho. Leo po. Ako si Marco. Tahimik nilang binaybay ang kalsada. Mula sa malapad at mayos na madaanang,
Makati, unti-unti silang pumasok sa masisikip at magugulong eskinita ng Quezon City. Bawa liko, papaluba ng papaluba ang daan. Ang managagandahang gusali ay napalitan nga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at pinaktak-pitakping kahoy. Napangiwi si Marco. Ang amoy ngang katatsalop ng sasakyan niya ay nahaluan ng amoy ng burak at basura mula sa labas. Ito ang mundong matagal na niyang tinalikuran. Ang mundong pilit niyang kinakalimutan. Dito na lang po, sabi ni Leo, itinuturo ang isang napakakitit na eskinita kung saan hindi nakakasya ang sasakyan. Ipina ni Marco ang kotse sa gilid ng kalsada. Bumaba sila at sinundan niya si Leo. Bawat hakbang niya ay maingat, iniwasan ang maputik at lubak. Ang mamahalin niyang sapatos na katat ay nabahiran ng putik. Huminto si Leo sa harap ng isang maliit na pinto na halos matabunan ng dilim. Kumatok ito. Mama, nandito na po ako. Walang sumasagot. Muling kumatok si Leo. Mas malakas. Mama, buksan niyo po ang pinto. May narinig silang mahinang ubo mula sa loob na sinundan ng marahang mga yaba. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae ang lumitaw mula sa dilim. Nakaswa ito na luma ay maluwa na damit. Ang buhok niya ay magulo. Payat na payat. Seliwana na namumula sa nakabukas na pintong sasakyan ni Marco. Nakita niya ang pamumula ng mukha nito. Leo? Anak, saan ka galing? Basang-basa ka? Sabi ng babae. Ang boses ay mahina at paos. Punong pakalala. Yumakap ang babae sa kanyang anak. Hinahaplos ang basang buhok nito. Ngunit ang mata niya ay dahan-dahang umangat mula kay Leo patungo sa aninong nakatayo sa likuran ng bata. Nakatayo si Marco sa gitna ng eskinita. Ang liwanag mula sa kanyang sasakyan ay tumatama sa kanyang likuran. Ginagawa siyang isang madilim na silweta. Ngunit nang humakbang siya pasulong, unti-unting tinanglawan ng ilaw ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, para kay Marco, tumigil ang mundo. Ang paghampas ng ulan, ang ingay ng paligid, ang amoy ng putik lahat ay naglaho. Tanging ang mukha na lang ng babae. Ang kanyang nakikita? Isang mukha na 8 taon na niyang hindi nakikita, pero gabi-gabi niyang napapanaginipan. Isang mukha na minsan ay puno ng tawa at buhay, pero ngayon ay lupaypay at may bakas ng sakit. Ang hugis ng kanyang mamata, ang tangos ng kanyang ilong, ang kurbang ng kanyang malabi. Nagbago. Oh, pinapayat ng hirap, ngunit hindi may pakakaila. Hindi maari, sabi ngang isang boses sa isip ni Marco. Hindi pwede. Tumibo ang malakas ang puso niya. Isang kabo na halos makabasa sa kanyang dibdib. Ang babaeng inakala niyang tinangay na ang limot. Ang babaeng pinaniwalaan niyang ipinakpalit siya para sa pera. Ang babaeng dahilan kung bakit naging bato ang kanyang puso ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ara, ang pangalan ay kusa na lang lumabas sa kanyang ngalabi. Isang pabulong na tuno na halos hindi marinig sa gitna ng ulan. Pero narinig niya, sigurado siyang narinig din itong babae. Nakita ni Marco ang pababago sa mamata ni Ara. Ang paalala ay napalitan ng ganap na pakabigla. Nanlaki ang kanyang mamata, bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Ang kulay na kanina paman ay wala sa kanyang mukha, ay tilalalo pang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Si Ara Reyes, ang kanyang Ara, narito sa isang barong-barong, may sakit, at may isang anak na napilitang maknakaw para sa kanya. Isang alon ng galit ang biglang umakyat sa dibdib ni Marco. Galit sa tadhana, galit sa sitwasyon, at isang pait ngang galit para kay Ara. Ito ba? Ito ba ang ipinalit mo sa akin? Ngunit ang galit na iyon ay mabilis na nilamo na isang mas malakas na damdamin, isang awa na dumuduro sa kanyang puso. Napakapit si Leo sa damit ng kanyang ina. Mama, tinulungan po niya ako. Sabi ng bata, hindi alintana ang kuryenteng namamagitan sa dalawang matanda. Binilhan niya po tayo ng gamot at gatas. Doon lang napatingin si Ara sa hawa ni Marco na plastic bag. Pagkatapos, ang mamata niya ay muling bumalik kay Marco. Punong isang emosyon na hindi mabasa ni Marco, isang pinahalong hiya, takot at sakit. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Yumuko na para bang gusto niyang magtago. Ang paiwas na iyon ang sumaksa kay Marco. Ang dating Ara na kilala niya ay haharapin siya. Taas no. Ang babaeng ito ay tila anino na lang ng nakaraan. Humakbang pa siya palapit. Ang kanyang nasapatos na putikan ay lumilihang tunog sa basang lupa. Tumigil siya isang di pa lang ang layo mula sa kanila. Pinakmasdan niya ang kabuuan ni Ara. Anangingin nito mabalikat ang pakakayapos nito sa anak.
Ang papakumbaba sa kanyang tindi. Nawala na lahat ng tanong sa kanyang isip. Nawala ang tungkol sa kasal niya kay Isabel. Nawala ang tungkol sa De Alva Holdings. Ang natira na lang ay ang babaeng nasa harap niya at ang 8 taon ng katahimikan sa pagitan nila. Ang boses ni Marco ay basa na muli siyang maksalita. Puno ang pakalito, sakit, at isang tanong na matagal na nakabaon sa kanyang puso. Ara, anong nangyari sa'yo? Ang tanong ni Marco ay parang isang malakas na kulo na yumani sa buong pakataw ni Ara. Ara, ano nangyari sa iyo? Ang boses niya, ang boses na iyon. Mas malalim na ngayon, mas may bigat. Pero pareho pa ring boses na bumubulong ng mapangarap. Sa kanya sa ilalim ng puno ng mga 8 taon na ang nakalipas. Ang boses na unti-unti niyang sinikap kalimutan. Ngunit hindi pala talaga nawala. Nananatili lang, nag-aabang sa isang sulok ng kanyang alaala. Para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Gusto niyang isara ang pinto. Gusto niyang magtago. Gusto niyang bawiin ang huling minuto at hindi na lang sana binuksan ang pinto. Pero huli na ang lahat. Nakita na siya ni Marco. Nakita siya sa ganitong kalagayan, isang basahan, may sakit, nakatira sa isang lugar na hindi mo akalaing, may tao pang nabubuhay. Pinilit niyang salubungin ang mga mata nito, ngunit hindi niya kaya. Ang tingin ni Marco ay puno ang pagtataka at awa. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Awa. Mula sa lalaking minsan ay tiningala siya. Wala ka nang pakialam doon. Sagot ni Ara at nagulat siya sa sarili niyang boses. Malami, matigas. Isang pader na mabilis niyang itinayo para protektahan ang anumang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Umalis ka na. Hinawakan niya ng mahigpit si Leo na parabang ang anak niya ang kanyang tanging kalasak. Hindi gumalaw si Marco. Hindi ako alis hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang nangyayari. Bakit? Dahil ba sa tingin mo may utang na loob ako sa iyo dahil sa isang kahon ng gatas? Sumbat ni Ara. Ang pait ay hindi may tago sa kanyang boses. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lalo na nangawa mo. Nakita niya ang pababago sa ekspresyon ni Marco. Ang awa ay napalitan ng isang pamilya na kisla amang pakayamot na nasatang orgulo. Ang Marco na mayaman at makapangyarihan. Hindi kita tinutulungan. Malamig na tugon ni Marco. Ang bawat salita ay tila patalim. Ang bata ang tinutulungan ko. Malinaw na hindi mo siya kayang alagaan. Ang salitang iyon ay tumagos sa pader na itinayo ni Ara at dumiretso sa kanyang puso. Toto, masakit. Pero Toto, tumingin siya kay Leo na nakatinggala sa kanilang dalawa na may pakalito. Huminga ng malalim si Marco, tila sinusubukang pakalmahin ang sarili. May kinuha siya sa kanyang wallet, isang business card. Inilapak niya ito sa maliit at lumangbang kito sa tabing pinto. Tawagan mo ako kung magbabago ang isip mo. Sabi niya, bago tuluyang tumalikot at naglakad palayo, pabalik sa makinang niyang sasakyan. Sinundan siyang tingin niya hanggang sa mawalas siya sa dilim. Nang marinig niya ang paksaran ng pintong kotse at ang tuno ng makina, doon lang siya nakahinga. Isinara niya ang pinto, isinandal ang likod dito, at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang matuhot ay parang nawala ng buto. Nanginginig siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan. Mama, okay ka lang po? Tanong ni Leo, hinahawakan ang kanyang braso. Ngumiti si Ara, isang pilit na ngiti. Okay lang si Mama, anak. Magpahinga ka na ha. Uminom ka ng gamot. Pinainom niya si Leo gamot at pinahiga sa kanilang manipis na banig. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, nagsimulang malabo ang kanyang paningin dahil sa maluhang nagbabadyang tumulo. Ang paadeti ni Marco ay parang isang malupit na paalala ng lahat na nawuli sa kanya. Ang pangarap na sabay nilang binuo, ang kinabukasang inakala niya ay para sa kanila. Ang lahat ay gumuho noong araw na nalaman niyang may iba na si Marco, isang babaeng mas bagay sa mundo nito. At ngayon, nagbalik ito para ipamuha sa kanya kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mga mundo. Ilang oras ang lumipas. Ang ulan sa labas ay humina na. Ngunit ang bagyo sa loob ng dibdib ni Ara ay lalo lang lumalakas. Biglang nagsimulang manginig si Leo sa kanyang pagkakahiga. Anak, agad na nilapitan ni Ara ang bata. Nilapat niya ang kanyang palaksano nito. Nagliliyap ito sa laknat. Mama, ang sakit ng ulo ko. Daing ni Leo,
At pagkatapos ay simulang manigas ang kanyang katawan. Nanlalaki ang kanyang nga mata habang kinukumbulsyon. Leo! Leo! Anak! Sigaw ni Ara, puno ang takot. Niyakap niya ang kanyang anak. Sinusubukang pigilan ang panginginig nito pero wala siyang magawa. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Wala siyang pera. Wala siyang telepono para tumawag ng tulong. Wala siyang kapitbahay na mahinga ng salolo sa ganoong oras ng gabi. Naramdaman niya ang ganap na pagkabigo. Isang ina na hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang anak. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, ang mata niya ay napadako sa maliit na bangkito sa tabingang pinto. Doon nakapatong ang business card na iniwan ni Marco. Marco de Alba, CEO, de Alba Holdings. Binitawan niya si Leo at nanginginig ang nga kamay na dinampot ang kapirasong papel na iyon. Ito na ang huling barahan niya. Ang pagsuko ang kanyang pride. Pagkatapos na ilang minuto, humupa ang kombusyon ni Leo. Ngunit mahinang-mahina na ito at hirap huminga. Umiyak si Ara habang hinahanap ang kanyang luma at basa na cellphone. Nakdasal siya na sana ay may sapat pa itong charge. Nang bumukas ito, nanginginig ang kanyang nga daliri habang tinatype ang numero. Bawat pindot ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sa ikatlong ring, may sumagot. Hello? Ang boses ni Marco. Gising pa siya. Hindi makapagsalita si Ara. Isang malaking bukol ang bumara sa kanyang lalamunan. Hello? Who is this? Ulit ni Marco, may bakas ng iritasyon. Huminga na malalim si Ara. Marco. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay Ara. Tumatanggap. Kona, sabi ni Ara, ang boses ay basa at puno ng luha. Tinatanggap ko na ang alok mo. Tulungan mo ako, Marco. Parang awa mo na. Ang anak ko. Hindi na niya napiglan ang pagikbi. Iyon na. Isinuko na niya ang lahat. Kinabukasan, isang itim at makintap na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Isang lalaking naka-uniforme ang kumatok sa kanilang pinto at magalang na sinabing sinusundo na sila. Habang inilalagay ni Ara ang kanilang ilang gamit sa isang lumang bag, napatingin siya kay Leo na mahimbing na natutulo. Mukhang bumaba na ang lagnat nito matapos uminom ng gamot na dinalo ng tauhan ni Marco kagabi. Hinaplos niyang pishin nito. Para sa'yo to, anak, sabi niya sa kanyang isip. Kakayanin ko ang lahat ng kahihiyan para lang sa iyo. Pansamantala lang to. Magtatrabaho si mama. Mag-ipon tayo. At babayaran natin ang lahat ng utang natin sa kanya. Alis din tayo. Pangako. Sumakay sila sa sasakyan. Ang lamig ng aircon at ang bango sa loop ay isang bagay na halos hindi na pamilyar kay Ara. Tahimik lang siya habang bumibiyahe sila. Yakap-yakap si Leo. Pagkatapos ng halos isang oras, pumasok ang sasakyan sa isang malawak at eksklusibong subdivision. Ang mabahay ay mamansyon, ang makalsada ay malinis at may mga puno sa gilid, hanggang sa huminto sila sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Dahan-dahan itong bumukas, tila isang bibi na handa silang lamunin. Sa papasok ng sasakyan sa malawak na hardin at sa pagtanaw niya sa mansyon na tila isang palasyo, niyakap ni Ara si Leo ng mas mahigpit. Pakiramdam niya ay hindi siya pumapasok sa isang bagong tahanan. Pakiramdam niya ay pumapasok siya sa isang gintong hawla, isang mundo na kailanman ay hindi magiging para sa kanya. Pinanood ni Marco ang sasakyan habang papasok ito sa gate mula sa bintana ng kanyang home office sa ikalawang palapa ng mansyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya malawak na hardin at ang maliit na guest house sa pinakadulo ng property. Doon niya pansamantalang pinatira sina Ara at Leo. Malayo. Sapat na ang layo para hindi sila makasalubong araw-araw, pero sapat din ang lapit para masigurado niyang nasa mayo silang kalagayan. Isang perpektong distansya para sa isang profesional na arrangement. Ganun niya gustong isipin. Napabuntong hininga siya at bumalik sa kanyang mesa na puno ang nga dokumento. Sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa mga numero, sa mga stock market trends, sa mga proposal para sa merger. Pero ang imahe ni Ara payat, may sakit, at punong kahihiyan ay pauli-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Anong nangyari sa iyo? Ang tanong na iyon ay umulit na parang sirang plaka. Nasaan ang lalaking sinasabi ng ina niya na ipinapali si ni Ara? Nasaan ang perang sinabi nitong tinanggap ni Ara para iwanan siya? Ang nakita niya ay kahirapan. Ang nakita niya ay desperation. Pinilik niya ang kanyang ulo. Hindi. Huwag mong isipin yan, Marco.
Tapos na yon. Ang mahalaga ngayon ay ang bata. Tinutulungan niya sila dahil kay Leo. Yun lang. Kinuha niya ang intercom. Yaya Lina, pakidala ng almusal sa guest house. Siguraduhin mong masustansya. At pakidala na rin yung magabagong damit at laruan na pinabili ko kahapon para sa bata. Opo, Sir Marco. Sagot ng kasambahay. Pagkatapos ng ilang minuto, mula sa kanyang bintana, nakita niyang naglalakas si Yaya Lina papunta sa guest house. May dalang tray at ilang paper bags. Maya-maya pa, nakita niyang lumabas si Ara sa pinto. Nakasuot ito nga malinis na damit, pero halatang luma pa rin. Magalang itong nakikipausap sa kasambahay. Hindi maalis ni Marco ang kanyang tingin. Pagkatapos ay lumabas si Leo. Masigla na ito. Hawa ang isang bagong laruang robot. Tumakbo ito sa damuhan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marco na bahagyang ngumiti si Ara habang pinapanood ang kanyang anak. Isang maliit, pagod na ngiti, pero isang ngiti pa rin. Isang pamilya na kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Biglang tumuno ang kanyang cellphone. Pangalan ni Isabel ang lumitaw sa screen. Marco, darling, I'm on my way there. I have kay samples for our wedding invitation. Masayang sabi nito. Isabel, I'm busy. Mabilis niyang sagot. Oh, don't be such a grouch. It will only take a minute. See you. Bago pa man siya makatanggi, ibinaba na nito ang telepono. Napahilamos si Marco sa kanyang mukha. Isabel, ang presensya nito ay isang matalim na paalala ng kanyang realidad, ng kanyang obligasyon. Wala pang kalahating oras, narinig na niya ang tunog ng sasakyan ni Isabel sa driveway. Bumaba siya para salubungin ito. Isang ngiti ang pilit niyang ikinabit sa kanyang labi. Darling, bati ni Isabel. Hinalikan siya sa pisngi. Ang pabango nito ay mamahalin at matapang, kabaliktaran ng simpleng amoy sabon na naalala niya ka Ara. Look, I brought the designs. Aren't they gorgeous? Ipinakita nito ang ilang piraso ang makakapal na papel na may eleganteng calligraphy. Tumango lang si Marco, hindi talaga tinitingnan ang madisenyo. Ang kanyang atensyon ay nasa labas, sa direksyon ng guest house. They're fine, just pick one, Isabel. You have better taste in these things, sabi niya, umaasang matatapos na agad dito. Tumaas ang kilay ni Isabel, halatang napansin ang kawalan niya na interes. What's wrong with you today, Marco? You seem distracted. Hindi siya sumagot. Sa halip, iginiya niya si Isabel papunta sa hardin. Let's take a walk. You always say you love the garden. Habang naglalakad sila sa landas na gawa sa bato, hindi sinasadyang napadako ang tingin ni Isabel sa dulo ng property. Doon, sa ilalim ng isang puno ng nara, nakita niya si Ara na nakaupo sa damuhan habang si Leo ay masayang naglalaro ng bola hindi kalayuan. Huminto si Isabel sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nanlit. Who is that? Naramdaman ni Marco ang paktibok ng kanyang puso. Oh, that's Ara. Ara? Tumingin si Isabel sa kanya. Ang boses ay puno ng hinala. And who exactly is Ara? She's the daughter of a former employee. Mabilis na sagot ni Marco. Inuulit ang kasinungalingang binuo niya sa kanyang isip. Her father used to be one of our most loyal factory workers. He passed away recently. She's having a hard time. I'm just helping her get back on her feet. Pinamasdan siya ni Isabel ng ilang sandali, tila sinusuri kung nasasabi siya ng toto. Ang ngiti nito ay bumalik, ngunit hindi na umabot sa kanyang mata. How very charitable of you, Marco. A true philanthropist. May kung anong sarkastiko sa tono nito na hindi nagustuhan ni Marco. She's staying at the guest house? Tanong ulit ni Isabel. Ang tingin ay muling ibinalik kay Ara. Temporarily. I'm arranging a job for her at one of the subsidiaries. Once she's stable, she'll move out. I see. Nakpa siya si Isabel na lumapit. Si Marco, na ayaw gumawa ng eksena, ay walang nagawa kundi ang sumunod. Napansin ni Ara ang kanilang paglapit. Agad siyang tumayo, pinapagan ang kanyang damit, at tinawa si Leona, agad namang tumakbo sa kanyang tabi. Ang postura ni Ara ay puno ng pag-ingat. Ang mata niya ay nakayuko. Good morning, bati ni Isabel. Ang boses ay matamis ngunit may pahiwati ng yelo. I'm Isabel Montenegro, Marco's fiancé. Binigyan diin ni Isabel ang salitang fiancé. Nakita ni Marco ang bahagyang pangingini ng balikat ni Ara. Ara Reyes po? Mahinang sagot ni Ara, hindi tumitingin sa kanila. Ma'am,
Sir, ang paraan ng patawa ni Ara sa kanya ng ay parang isang sampal sa mukha ni Marco. Ganon na ba sila ngayon? Isang amo at isang empleyado. Ngumiti si Isabel kay Leo. And who is this handsome little boy? Anak ko po, sagot ni Ara. Hinila si Leo papalapit sa kanya. He's adorable, sabi ni Isabel. Ngunit ang tingin niya ay bumalik kay Marco, puno ng hindi masabing kahulugan. Well, it was nice meeting you, Ara. I'm sure Marco will take good care of you. Napaalam na si Isabel na alis na. Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, nanatili itong tahimik. Ngunit nang makarating sila sa pinto, humarap ito kay Marco. Ang matamis na ngiti ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang seryoso at malamig na ekspresyon. I don't care about your charity projects, Marco. Just make sure they don't get in the way of our wedding. Ang bawat salita ay isang babala. Pakaalis ni Isabel, bumalik si Marco sa kanyang opisina. Gulong-gulo ang isip niya. Ang pagsasama ni Ara at Isabel sa isang lugar ay parang pagsasama ng langis at tubig, isang recipe para sa disaster. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Sir, I've started the background check on Miss Ara. Kinabukasan, magang nagising si Ara. Ang unang araw niya sa trabaho, isang halong ng taba at determinasyon ang dumadaloy sa kanyang nga ugat. Ito na ang simula, ang unang hakbang para muling itayo ang kanyang sarili, para sa kanya, at higit sa lahat, para kay Leo. Habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Isabel Montenegro, maganda, mayaman, kumpiyansa, ang perpektong babae para kay Marco de Alfa, ang kanyang fiancé. Napahinga siya ng malalim. Kailangan niyang alisin ito sa isip niya. Ang tanging isipin niya ay trabaho. Walang personalan. Isa lang siyang empleyado. Si Marco ang kanyang boss. June lang. Mama, alas ka na po? Tanong ni Leo. Kakakasing lang. Ngumiti si Ara at niyakap ang anak. O anak, magtatrabaho si mama para makabili tayo ng maraming pakay na laruan mo ha? Magpakabait ka kay Yaya Lina? Ang kumpanyang pinagdalhan sa kanya ay isa sa mga mas maliit na subsidiary ng The Alva Holdings, isang distribution company. Malinis ang opisina at abala ang lahat. Ramdam ni Ara ang matingin ng ilang empleyado habang ipinakikilala siya ng HR. Alam niya kung ano ang inisip nila. Sino ang babaeng ito na bigla na lang sumulpot na personal na inendorso ang CEO? Hindi niya sila pinansin. Umupo siya sa kanyang maliit na cubicle, binuksan ang computer at agad na sinimulan ang gawaing iniata sa kanya. Inilibing niya ang sarili sa mga spreadsheet at email. Bawat numerong tinatype niya, bawat dokumentong inaayos niya, ay isang paraan para patunayan sa sarili niya at marahil kay Marco na hindi siya isang palamuti lang. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang nga paa. Lumipas ang oras. Hindi niya namalayan na tanghalian na pala. Naramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura, ngunit naalangan siyang pumunta sa pantry. Ayaw niyang makisalamuha sa iba. Ayaw niyang sagutin ang mga posibleng tanong. Nang tumayo siya para kumuhang tubig, may napansin siyang isang paper bag sa gilid ng kanyang mesa. Wala iyon doon kanina. Nakataka niya itong kinuha. Sa loob, may isang lunchbox. Nang buksan niya ito, nakita niya ang kanin, adobo, at gulay na mayos na nakalagay. Mayroon ding isang mali na sticky note na nakadikit sa takip. Don't skip lunch. Walang pangalan, pero alam niya kung kanino galing. Dalawang salita lang, pero parang may kung anong mainit na bagay ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Agad niyang itinikom ang takip. Lumingalinga siya sa paligid. Halos takot na baka may nakakita. Bakit niya ito ginagawa? Bakit kailangan niyang maging ganito kamaalalahanin? Pinapagulo lang niya ang lahat. Pinapagulo niya ang isip at puso ni Ara. Pero sa huli, kinain niya ang tanghalian. Gutom siya. At sa bawat subo, hindi niya maiwasang isipin na si Marco ang nahanda nito. Isang katawa-tawang ideya, pero hindi niya mapigilan. Peguwi niya nga hapon. Pagod ngunit may pakiramdam ng tagumpay. Nadatnan niyang tahimik ang guest house. Hinanap niya si Leo. Nakita niya ito sa hardin, hindi kalayuan. At ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang pahinga.
Sa ilalim ng puno nara, kung saan ang masina ng papalubo naraw ay tumatagos sa madahon. Nakaupo si Marco sa damuhan. Nakaupo siya na parang ordinaryong tao, hindi isang makapangyarihang CEO. Nakatiklop ang sleeves ang kanyang puting polo at ang mamahalin niyang slacks ay may bahit ng lupa. Sa harap niya ay si Leo, may hawak ng mga Crayola at coloring book. Hindi ganyan narinig ni Are ang mahinang boses ni Marco. Puno ng pasensya. Hawakan mo ang Crayola na parang ganito. Ayan mas maganda. Ngayon, subukan mo ang kulayan sa loob ng linya. Si Marco de Alfa ang lalaking palaging seryoso. Ang lalaking palaging abala sa negosyo ay matiyagang tinuturuan ang kanyang anak na magkulay. Nakita ni Are ang isang ngiti sa malabi ni Marco, isang tunay at hindi pili na ngiti, habang pinamamasdan nito ang konsentrasyon sa mukha ni Leo. Narinig niya ang tawa ni Leo nang hindi sinasadya yang lumapas ito sa linya. Napatigil si Ara sa kanyang kinatatayuan, nakatago sa likod ng isang malaking halaman. Hindi niya kayang gumalaw. Ang eksenang nasa harap niya ay isang bagay na mula sa kanyang pinakamatamis na mapangarap at pinakamasakit na mabangungot. Isang ama at isang anak. Ang puso niya ay nagsimulang tumibo ng napakabilis. Bawat kabo ay umaling-aungaw sa kanyang matainga. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Marco kay Leo, isang tingin na punong lembing at pahanga. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Leo kay Marco, isang tingin na puno ng tiwala at pagsamba. Isang tingin na karaniwan ay para lang kay Ara. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang halo ng saya at matinding takot. Masaya siyang makita ang anak ni na masaya. Ngunit natatakot siya. Natatakot siya sa bon na nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Isang bon na hindi alam ni Marco kung gaano kalalim at kung gaano katoto. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Marco ang katotohanan? Ano ang mangyayari kapag nalaman niya na ang batang tinuturuan niyang makulay ay sarili niyang dugo laman? Mabilis siyang tumalikod. Bago pa man nila siya mapansin, sumandal siya sa pader ng bahay, hinahabol ang kanyang hininga. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang ritmo nito. Huwag kang maging marupok. Ara, saway niya sa sarili. Huwag mong hayaang bumalik ang lahat. Pinilit niyang ipaalala sa sarili ang sakit ng nakaraan. Ang pakiramdam ng pagiging iniwan, ang kahihiyan, ang ngataon ng pag-isa at paghihirap. At si Isabel Montenegro, ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Marco. Hindi siya pwedeng mahulog muli. Masyadong malaki ang nakataya. Ang puso niya at ang puso ang kanyang anak. Maya-maya pa, narinig niya ang masayang boses ni Leo na tumatawa sa kanya. Mama, tingnan mo. Pinilit ni Ara na ayusin ang kanyang sarili at hinarap ang anak na may ngiti sa labi. Tumatakbo si Leo palapit sa kanya. Iwinawagaywe ang isang piraso ng papel mula sa coloring book. Tingnan mo po, Mama. Ang gandang drawing ko. Kinuha niya Ara ang papel. Ito ay isang simpleng drawing ng tatlong stick figures na makakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Isang malaking tao, isang babae, at isang maliit na bata sa gitna. Tipikal na drawing ng isang bata. Ngumiti si Ara. Ang galing-galing naman ng anak ko. Sino-sino to? Ngumusok si Leo habang itinuturo ang nga figures. Ito po, ikaw, ito ako. Pagkatapos, ang maliit niyang daliri ay dumapo sa pinakamalaking stick figure. Ang ngiti ni Leo ay lalong lumawa, puno ng pagmamalaki at kawalang malay. Mama, si Tito Marco to. Naramdaman ni Ara ang pagtigil ng kanyang pahinga. Sabi niya, nagpatuloy si Leo. Ang boses ay masaya at malakas. Siya daw ang daddy ko. Ang masalitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Nabitawan ni Ara ang papel, na dahan-dahang lumipat pababa sa damuhan. Nalaki ang kanyang mga mata. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakaupo si Marco kanina. Nakatayo na ito ngayon, nakatingin sa kanilang direksyon. Kahit sa kalayuan, nakikita ni Ara ang pakalito at pagtataka sa mukha nito. Malinaw na narinig din niya ang sinabi ni Leo. Ang mundo ni Ara ay gumuho sa isang iglap. Ang sikretong iningatan ni sa loob ng 8 taon. Ang sikretong handa niya ipaglaban hanggang kamatayan. Nabulgar na sa pinaka-inosenteng paraan mula sa bibi mismo ng kanyang anak. Sabi niya, siya daw ang daddy ko. Ang mga salita ni Leo ay tumamag kay Marco na parang kidlat sa isang maaliwalas na kalangitan.
Nanatili siyang nakatayo, hindi makagalaw. Ang mga mata ay nakatutok sa gulat na mukha ni Ara. Nakita niya kung paano nabitawan ni Ara ang drawing, kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Isang biro. Siguradong isa lang iyong biro. Kanina, habang tinuturuan niya si Leo, naktanong ang bata kung may anak ba siya. Wala pa, sagot niya. Pagkatapos, ay naktanong si Leo kung pwede bang siya na lang ang maging practice daddy nito. Natawa si Marco at sinabing, sige, practice lang ha. Iyon lang yon, isang laro. Pero ang reaksyon ni Ara, hindi iyon reaksyon sa isang simpleng laro. Iyon ay takot. Ganap na takot. Mabilis na lumapit si Marco. Ang kanyang isip ay nagsimulang magproseso ngang bagay-bagay sa bilis na hindi niya nakasanayan. Ara, tawa niya. Sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. It was just a joke. Leo and I were just playing. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Ara. Mabilis nitong hinawakan si Leo sa kamay at hinila papasok sa guest house. Leo, pumasok na tayo sa loop. Maghahapunan na. Pero mama, pumasok ka na. Utos ni Ara, ang boses ay nanginginig. Isinara niya Ara ang pinto ng malakas. Iniwan si Marco na nakatayo sa labas, maisa. Tumingin si Marco sa nakasarang pinto. Ang patanggi ni Ara na harapin siya, ang bigla nitong papapani, ay natanim niyang isang buto ng padududa sa kanyang isipan. Isang maliit na buto na nagsimulang sumibol. Naglakad siya pabalik sa mansyon. Ang isip ay lumilipad. Sinubukan niyang alalahanin ang nakaraan. 8 taon na ang nakalipas, ang huli nilang pakikita. Ang huli nilang pagtatalik. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang hindi sinipo ni Ara sa kanilang takpuan. Hindi na ito sumasagot sa kanyang mga tawa at text. At pagkatapos ay sinabi ngang, kanyang hindi na tinanggap ni Ara ang pera ay umalis na. Kinwenta niya sa kanyang isip. Mabilis. Ang edad ni Leo. 6, papuntang 7. Kung nabuntis si Ara noong mapanahong iyon, hindi, mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Nakataon lang. Pero ang mamatang bata, ang mamatang iyon, noong una niya itong nakita sa supermarket, may napansin na siyang pamilyar dito. At kanina, habang makatabi sila, nakita niya ito ng mas malinaw. Ang hugis na mata ni Leo ay hugis na mata niya. Napahawa si Marco sa kanyang ulo. Naguguluhan siya. Imposible. Kung totoo yun, bakit hindi sinabi ni Ara? Bakit niya itinago ang bata sa loob ng 8 taon? Para ano? Para pahirapan siya? Ang buong gabi, hindi siya mapakali. Hindi siya makapafocus sa trabaho. Hindi niya magawang matulog. Ang tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang naalmusal, tumawag si Isabel. Marco, darling, I have news. Sabi nito, ang boses ay kakaiba. Isang halo ng pananabik at tagumpay. My investigator got back to me. May nalaman siyang. Napaka-interesante. What is it, Isabel? Walang ganang tanong ni Marco. It's about your little charity case, Ara Reyes. Huminga itong ng malalim na parabang naghahanda para sa isang malaking revelasyon. Are you sitting down, darling? Because this is big. Apparently, our Miss Reyes has a little secret. A 7-year-old secret. Naramdaman ni Marco ang paglami ng kanyang dugo. What are you talking about? I had my investigator pull some strings. We got a sample. A hair sample from your little friend Leo. And, well, I had one of yours too. I had them compared. Hindi makapagsalita si Marco. The results came in this morning, Marco. 99.9% probability of paternity. Nabitawan ni Marco ang kanyang kutsara. Ang tunog nito sa sahig ay umalingaw sa tahimik na dining room. 99.9%. Ama siya? Si Leo ay anak niya? Isang alon na emosyon ang humampas sa kanya. Una gulat. Pagkatapos, isang hindi may paliwanag na saya. Isang galak na umakyat mula sa kanyang dibdib. May anak siya. May anak sila ni Ara. Pero ang galak na iyon ay mabilis na napalitan ng isang madilim at mabigat na ulap ng galit at pagtataksil. Itinago niya ang sarili niyang anak mula sa kanya sa loob ng 8 taon. Pinakaitan siya ng karapatang makilala at makasama ang kanyang anak. Bakit? Ang lahat ng sinabi ng kanyang ina 8 taon na ang nakalipas ay bumalik sa kanya ng buong linaw. Paralang ang habol niya sa iyo, Marco. Iwanan ka rin niya. At ngayon, bumalik si Ara.
Nakataon lang ba na sa gitna ngang milyon-milyong tao sa Maynila na krus ulit ang landas nila? Oo, sinadya niya ito. Isang masakit na katotohanan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hinintay niya ang tamang panahon. Hinintay niya hanggang sa maging mayaman na siya, hanggang sa maging CEO na siya, bago siya muling magpakita, dala-dala ang kanyang sikretong sandata ang kanilang anak. Napahipit ang kamao ni Marco. Pakiramdam niya ay pinatasilan siya. Muli. Marco, are you still there? Tanong ni Isabel sa kabilang linya. Yes, sagot ni Marco. Ang boses ay walang emosyon, ngunit sa loob niya ay isang nagngangali na bulkan. Saan ka? Why? What's wrong? I need to see the results, Isabel. Now, of course, darling. But I think there's a better way to do this. A more dramatic way. Narinig ni Marco ang isi sa boses ni Isabel. The engagement party is tomorrow night. Everyone will be there. Why don't we reveal the truth then? Let's show everyone the real face of Ara Reyes. Ang plano ni Isabel ay malupit, manipulatibo. Ngunit sa estado ni isip ni Marco, napuno ang galit at pakiramdam na niloko o umusiya. Gusto niyang harapin si Ara. Gusto niyang makita ang kanyang reaksyon kapag nalaman niyang alam na niya ang lahat. Gusto niyang tanungin ito sa harap ng lahat kung makano ang halaga ng kanyang pananahimik. Fine, sabi ni Marco. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Marco at nagtungo sa bintana. Muli, nakita niya si Leo na naglalaro sa hardin. Pero ngayon, iba na ang tingin niya sa bata. Hindi na ito anak ni Ara lang. Anak niya, isang pakiramdam ng pagmamayari at pagkaprotektibo ang biglang bumalot sa kanya. Gagawin niya ang lahat para sa batang iyon. Kukunin niya ito. Kung kailangan, ilalayo niya ito kay Ara, ang babaeng nagsinungaling sa kanya. Tumunok muli ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Isabel. Marco, darling, one more thing. Sabi nito, ang boses ay matamis na parang lason. May naisip akong paraan para masiguradong pupunta si Ara sa party bukas. Just leave it to me. What are you planning, Isabel? Oh, nothing, darling. Just a little white lie. Don't worry about a thing. Bago pa man siya makasagot, may narinig siyang isang huling pangungusap mula kay Isabel. Puno nga siguraduhan at pananabi para sa gulo. Just meet me at our engagement party tomorrow night. I'll show you her true colors. Kinabukasan, araw ng engagement party, buong araw na hindi mapakali si Ara. Simula nang mangyari ang insidente sa hardin, hindi na niya muling nakita si Marco. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag, ngunit isang bahagi ang kinakabahan. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa komprontasyon. Alam niyang narinig ni Marco ang sinabi ni Leo. Alam niyang may nabago na. Bawat tunog ng sasakyan, bawat yaba sa labas ng guest house ay napapatindi ng kanyang balahibo. Hinihintay niya ang pagdating ni Marco. Hinihintay niya ang matanong na alam niyang hindi niya kayang sagutin. Pero walang Marco na dumating. Nang hapon na, habang naghahanda siya ng merienda para kay Leo, tumunok ang intercom. Si Yayalina. Ara, pinapatawa ka ni Marco. May emergency daw sa opisina niya sa mansyon. Kailangan ka raw niya para tumulong sa isang importanteng presentation para bukas, sabi ng sambahay. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hanun po ba? Sa po, pupunta na ako. Iniwan niya si Leo sa pangangalaga ni Yayalina at nagmamadaling naglakad papunta sa mansyon. Suot lang niya ang kanyang simpleng blusa at pantalon na ginagamit sa trabaho. Naalala siya. Ano kayang emergency ito? Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siyang isang katulong. Ma'am Ara, dito po tayo. Nasa ballroom po si Sir Marco. Ballroom? Bakit sa ballroom? Sumunod siya sa katulong. Habang papalapit sila, naririnig niya ang tunog ng mahinang musika at maraming boses. Nang buksan ng katulong ang malaking pinto ng ballroom, natigilan si Ara. Ang lugar ay puno nga taong nakasuot ng magagarang damit. Mga lalaking nakasuot at mga babaeng nakaelegantang bestida. May mga waiter na nakikot, may dalang matrengang champagne. At sa gitna ng lahat, sa isang maliit na entablado, nakatayo si Marco, katabi si Isabel. Hindi to isang emergency sa trabaho. Isa itong patibong. Naramdaman niya ang tingin ng lahat na napunta sa kanya. Ang isang babaeng nakasimpleng damit, nakatayo sa gitna ng karangyaan na parabang isang basang sisiw na naligaw.
Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Pero ang kanyang nga pa ay tila napako sa sahig. Nakita niya ang tingin ni Marco. Malami, matigas, punong galit na hindi niya maintindihan. At pagkatapos, kinuha ni Isabel ang mikropono. Ngumiti ito sa ama bisita, isang ngiti na puno ng drama. Good evening everyone. Thank you for coming to celebrate our engagement, panimula nito. Tonight is a very special night, not just for me and Marco, but also for a special guest. Itiniyon ni Isabel ang kanyang tingin kay Ara. Ang lahat ng bisita ay lumingon din sa kanya. Pakiramdam ni Ara ay hinuhubaran siya ng tingin nila. Some of you may be wondering who this woman is. Nagbatuloy sa Isabel. Ang boses ay puno ng pekang awa. Her name is Ara Reyes. And she came here tonight to share a little secret with us. Or, should I say, a 7-year-old secret. Biglang umilaw ang isang malaking screen sa likod ng entablado. Unang lumitaw ang isang kopya ng birth certificate ni Leo. Ang pangalan ng ina, Ara Reyes. Ang pangalan ng ama, Blanco. Pagkatapos, isang dokumento ang lumitaw, isang resultang laboratorio. Hindi mabasa ni Ara ang madetalye mula sa kanyang kinatatayuan, ngunit nakita niya ang malalaking letra sa ibaba, 99. 9% probability of paternity. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Yes, ladies and gentlemen, sabi ni Isabel na para bang siya ang bida sa isang dula. My fiancé Marco has a son that was kept from him for 7 long years by this woman. Muling napunta ang lahat ng tingin kay Ara. Puno ng pahuhusga, ng sismis. At bakit ngayon lang siya napakita? Tanong ni Isabel sa hangin. Tumingin siya kay Ara na may ngiting mapanlait. Well, let's just say, she realized how much the Alva heir is worth. In fact, she approached me just yesterday, demanding a very large sum of money in exchange for her silence. Hindi totoo yan, sigaw ni Ara. Ang boses ay nanginginig. Sa wakas, nakahanap siyan boses. Wala akong hinihingi. Ngunit walang naniwala sa kanya. Siya ang hamak, sila ang makapangyarihan. Tumingin si Ara kay Marco, naghahanap ng tulong ng kahit anong senyales na hindi ito naniniwala sa kasinungalingan ni Isabel. Pero ang nakita niya ay lalong nakpaguho sa kanyang mundo. Lumapit si Marco sa kanya. Bawat hakbang nito ay mabigat. Bawat hakbang ay parang isang pako na lalong bumabaon sa kanyang puso. Tumigil ito sa harap niya. Sapat na ang lapit para marinig niya ang bawat salita. Ang mamata ni Marco ay nagapoy sa galit. Isang galit na pinalaki ng 8 taong paakala at ni kasalukuyang palilinlang. Kaya pala, bulong ni Marco, ang boses ay mababa at punong lason. Ang bawat salita ay isang punya. Kaya pala bumalik ka, para pala dito ang lahat. Tumingin siya sa mga mata ni Ara na para bang sinusubukang hanapin ang sagot sa isang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Makano? Tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit para kay Ara, ito ang pinakamalakas na sigaw na narinig niya sa buong buhay niya. Makano ang halaga ng anak ko? Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang huling piraso ng pag-asa na hawak-hawak niya ay nadurok. Ang lalaking minahal niya. Ang amang kanyang anak ay hindi lang siya pinakdudahan hinusgahan na siya nito at napatunayang nakasala. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi. Luha? Pero hindi ito luhang lungkot. Ito ay luhang nasirang tiwala ng nawasa na puso ng sugdulang kahihiyan. Hindi siya nagsalita. Wala nang silbiyang mangsalita. Tinitigan niya lang si Marco sa mga mata. Hinahayaan itong makita ang sakit, ang pagkasuklam, ang pagtatapos ng lahat ng namamagitan sa kanila. Pagkatapos, walang sabi-sabi, tumalikod siya. Nagsimula siyang maglakad. Narinig niya ang ngabulungan, naramdaman niya ang ngatingin. Pero wala na siyang pakialam. Nalakad siya papalabas ng ballroom, papalabas ng mansyon, papalayo sa buhay ni Marco de Alfa. Nang makalabas siya sa gate, doon bumuhos ang ulan na parabang nakikidalamhati sa kanya ang langit. Nagsimula siyang tumakbo. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging gusto niya ay makalayo. Nadapa siya sa basang semento, pero bumangon siya. Patuloy siyang tumakbo. Sa isang madilim na kanto, napasandal siya sa pader at napahagulgol. Ang sakit ay napakalaki.
Halos hindi na niya kayang huminga. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Nakita niya ang numero ni Marco, ang numerong kinabisa niya, ang numerong minsan ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Nanginginig ang kanyang nga daliri habang pinipindot ang delete. Tapos na. Mula sa gabing ito, si Marco de Alfa ay isa na lang alaala. Isang masamang panaginip. Sisiguraduhin niya sa abot ng kanyang makakaya na siya at ang kanyaan ay maglalaho na parang mula sa mundong ito. Mula sa buhay niya, magpakailanman, na umalis ang mahuling bisita. Ang ballroom ay naging isang malawa at tahimik na espasyo, puno nga epekos ng mapeking tawa at mapanghusgang bulungan. Nakatayo si Isabel sa tabi ni Marco, isang matagumpay na ngiti ang nakapintas sa kanyang labi. Well, that was a success, wouldn't you say? Sabi nga, inayos ang kanyang briyantang hikaw. Everyone saw her for what she truly is. A gold digger. Hindi sumagot si Marco. Ang pakiramdam ng tagumpay na inaasahan niyang maramdaman ay hindi dumating. Sa halip, isang kakaibang bigat ang nanahan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagkabalisa. Ang huling tingin ni Ara bago ito tumalikot. Iyon ang bumabagaba sa kanya. Walang galit, walang pagsusumamo. Tanging isang basa na katahimikan. Isang tingin na nagsasabing tapos na. Kung totoong pralang ang habol ni Ara, hindi ba dapa ay na makaawa ito? Dapa ay gumawa ito ngang mas malaking esena? Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong siga. I'm tired. I'm going to bed, sabi ni Isabel, humalik sa kanyang pisgi. Don't stay up too late, darling. We have a wedding to plan. Pinano niya itong umakyat sa ang grandeng hagdanan. Nang maisa na lang siya, ang katahimikan ng mansyon ay tila mas nakakabingi. Muli niya nakita sa kanyang isipan ang mukha ni Ara puno ng sakit. Basang-basa ng ulan. Tumatakbo papalayo. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang malaman kung nasaan ito, kung ano ang ginagawa nito. Naglaka siya palabas, tinaha ang madilim na landas papunta sa guest house, bahagyang umulan pa rin. Ang bawat pata ay tila isang paalala nga bingo na silang nakitang muli. Pagdating niya sa pinto ng guest house, kumatok siya. Walang sumasagot, kumatok siya muli. Mas malakas. Ara, open the door. Katahimikan. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Hindi ito nakalok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bahay ay madilim at tahimik. Ara? Leo? Binuksan niya ang ilaw. Ang tumaba sa kanya ay isang silit na walang laman. Malinis. Napakalinis. Ang manipis na banit na hinihigaan nila ay nakatupi ng mayo sa isang sulok. Ang maliit na mesa ay walang anumang gamit. Ang nga lumang damit na nakasampay sa bintana kahapon ay wala na. Nawala na sila. Pumasok siya sa loop. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hinaluho ng kanyang nga mata ang buong kwarto. At dun, sa ibabaw ng mesa, may isang bagay na naiwan. Ang drawing ni Leo. Ang tatlong stick figures na makakawa kamay. Kinuha niya ito. Ang kanyang makamay ay bahagyang nanginginig. Ito lang ang iniwan nila. Isang pirasong papel na nagpapakitang isang pangarap na sinira niya mismo. Isang nangangalit na galit ang biglang pumuno sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para kay Ara. Para ito kay Isabel. Dali-dali siyang bumalik sa mansyon. Dumiretso siya sa kwarto ni Isabel at binuksan ang pinto ng walang kato. Nagulat si Isabel. Marco, what's wrong? Umalis na sila, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at kontrolado. Well, that's good news, isn't it? Our problem is solved. Did you lie to me, Isabel? Diretsong tanong ni Marco. Iwinawagaywe ang drawing ni Leo. Did Ara really ask you for money? Nawala ang pagkagulat sa mukha ni Isabel. Napalitan ito ng pakayamot. Oh, don't be so naive, Marco. Of course I lied. What did you expect me to do? Let a tramp ruin everything I've worked for? Ang pagaming nito ay parang isang malakas na sampal. So all of that was a lie. Tumawa si Isabel, isang tawang walang saya. She was in the way of our wedding, of our future. I did what I had to do. I did it for us. There is no us. Maring sabi ni Marco. The engagement is off. Get out of my house. Now. What? You can't do this to me. The merger. Our families. I don't care, sabi ni Marco. Tumalikod na siya. Get out. Iniwan niya si Isabela na sumisiga. Ngunit may isa pa siyang kailangang harapin. Ang pinakmulan ng lahat.
Naglakat siya papunta sa silid ng kanyang ina. Nadatnan niya itong nakbabasa. Isang ngiting ang kasiyahan ng nasam nga labi. Malinaw na nasiyahan sa nangyari sa party. Marco, anak, mabuti naman na natuto ka ng iyong leksyon. Sabi nito, hindi pa rin inaalis ang tingin sa libro. Hindi sumagot si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapak ang drawing ni Leo sa ibabaw ng librong binabasa nito. Ma, sabi niya, ang boses ay puno na sakit. Tingnan niyo to, anak ko to ma, apo niyo. Napatigil ang kanyang ina. Tinitigan nito ang drawing, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Marco, tinanong ko si Ara kung magkano ang halaga niya. Nagpatuloy si Marco, ang boses ay nagsimulang mabasak. Sinira ko siya sa harap ng lahat. At ngayon, nawawala siya. Nawawala ang anak ko. It was for your own good, anak. That woman, she would have destroyed you. Pagdatanggol ng kanyang ina sa sarili. Ang totoo ma, sabi ni Marco, tinititigan ang kanyang ina sa mamata. Sabihin niyo sa akin ang totoong nangyari. 8 taon na ang nakalipas. Kayo ang huli niyang nakausap, hindi ba? Nakita ni Marco ang takot sa mamatang kanyang ina. Umiling ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ma, sigaw ni Marco. Isang sigaw na puno na sa munglop. Ang totoo! Sa wakas bumigay ito. Humagulgol ang kanyang ina. Oh, kinausap ko siya. Sinabi kong hindi siya nababagay sa pamilyang ito. Sinabi kong may fiancé ka ng iba na nakatakda para sa iyo. Inalok ko siya ng pera para iwanan ka. At tinanggap niya? Tanong ni Marco, kahit alam na niya ang sagot. Umiling ang kanyang ina habang umiyak. Hindi. Hindi niya tinanggap. Ibinalik niya sa akin. Sinabi niyang mahal ka niya. Pero kung iyon ang makakabuti sa iyo, lalayo siya. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Marco ay gumuho. Hindi siya iniwan ni Ara para sa pra. Iniwan siya nito dahil sa kasinungalingan ng sarili niyang ina. Nadusa ito ng maisa. Ipinanganak at pinalaki ang kanilang anak ng maisa. Dahil sa kanya. Dahil sa pagiging duwak niya na ipaglaban ito. Napapos siya sa sahig. Isinupsob ang mukha sa kanyang mga palat. Isang tawang walang saya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Na mabilis na naging isang hikbing ng sudulang pagsisisi. Tangha ka Marco, tangha ka. Siya ang kontrabida. Siya ang nanakit. Siya ang sumira sa babaeng walang ginawa kundi ang mahalin siya. At sinira niya ito, hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. Ang sakit ay nandun pa rin. Ngunit napalitan ito ng isang matining determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang hepengan niya security. Rico, sabi niya, ang boses ay mabilis at desperado. I need you to find someone. Her name is Ara Reyes. She has a son, Leo, 7 years old. I don't care what it takes. I don't care how much it costs. Use every resource we have. Check all bus terminals, airports, seaports. I want every single one of your men on this. Find her. Now, lumipas ang maoras na parang maaraw. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Nakpabalik-balik lang siya sa kanyang opisina. Hawa-hawa ang drawing ni Leo. Naghihintay. Nang halos mawala na siya ng paasa, tumuno ang kanyang cellphone. Si Rico. Sir, sabi nito sa kabilang linya. May lead kami. Isang bus conductor ang nakakita sa kanila. Isang babae at isang bata na tugma sa description. Sumakay sila kaninang madaling araw. Saan? Saan sila papunta? Halos pasigaw na tanong ni Marco. Ang biyahe, sir, ay papuntang Batangas? Batangas. Ang probinsya ni Ara. Ang lugar kung saan sila unang nakakilala. Ibinaba ni Marco ang telepono. Walang pealinlangan, kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at tumakbo palabas ng mansyon. Hindi na siya naabala pang mapalit ng damit. Habang pinapatakbo niya ang sasakyan papalabas ng gate, isa lang ang nasa isip niya. Ara, hintayin mo ako. Parang awa mo na, hintayin mo ako. Ang biyahe papuntang Batangas ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng kalsada at ilaw para kay Marco. Halos hindi na niya nararamdaman ang pagod at gutom. Tanging ang imahe ni Ara tumatakbo sa ilalim ng ulan. Ang mukha ay basa sa sakit. Ang napapaandar sa kanya. Ang napapanatili sa kanyang kamay na mahipit sa manibela. Nang marating niya ang pamilyar na bayan, ang hangin ay nakbago.
Amoy dagat, amoy probinsya. Ang mundong ito ay simple. Tahimik, isang mundong milya-milya ang layo sa magulo at mapakunwari niyang buhay sa Maynila. Dito, ang kanyang pangalan de Alpha ay walang bigat. Dito, siya lang si Marco. Natanaw niya ang lumang bahay na gawa sa kahoy, ang bahay kung saan niya laging sinusundo si Ara noon. Nakaparada sa di kalayuan, bumaba siya ng sasakyan. Naglakad siya papunta sa dalampasigan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulubog sa buhangin. At dun, nakita niya ito. Nakaupo si Ara sa buhanginan, nakatalikot sa kanya, nakatingin sa payapang dagat na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang buhok niya ay hinahangin. Payapa ang eksena. Ngunit alam ni Marco na salop nito ay isang nangangalit na bagyo. Naglakad siya palapit, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang puso niya ay kumakabok na parang tambol. Isang halong takot at desperadong pag-asa. Huminto siya ilang talampakan sa likuran niya. Hindi siya lumingon, pero alam niyang naramdaman siya ni Ara. Nakita niya ang paninigas ng kanyang nga balikat. Ara, sabi ni Marco, ang boses ay halos pabulong, paus dahil sa hindi pagtulo at sa bigat ng kanyang pagsisisi. Hindi pa rin ito lumingon. Sinubukan kong tawagan ka, pagpapatuloy niya. Pero, pinalitan mo na ang numero mo. Katahimikan, tanging ang alon lang ang sumasagot. Alam ni Marco na walang silbi ang mga palusot. Walang silbi ang mga dahilan. Isang bagay lang ang kailangan niyang gawin. Lumakat siya paikot hanggang sa mapunta siya sa harap nito. Ngayon, nakikita na niya ang mukha ni Ara. Maputla. Ang mamata ay bahagyang maga, ngunit walang luha, walang emosyon. Isang blangkong pader. At sa isang iglap, ang CEO ng The Alva Holdings, ang lalaking sanay na lumuluhod ang iba sa kanyang harapan ay dahan-dahang lumuhod sa buhanginan sa harap ni Ara Reyes. Nagulat si Ara. Nakita niya ang pakabigla sa mga mata nito bago ito muling naging blanko. Hindi ako naparito para magpaliwanag. Ara, sabi ni Marco, ang kanyang nga mata ay nagsimulang mamasa. Naparito ako para umamin. Tumingala siya. Sinalubong ang mata ni Ara. Kasalanan ko, lahat. Ang pride ko, ang galit ko, ang pagiging duwa ko. Sinira kanila. Huminga siya ng malalim. Toto, nalaman ko lang ang tungkol kay Leo. Pero hindi iyon ang pinakamalaking kasinungalingan. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay nangyari 8 taon na ang nakalipas. Dito na nasimulang mabago ang ekspresyon ni Ara. Isang kisla mong pakalito. Ang nanay ko, Ara. Siya ang kumausap sayo. Siya ang nagsinungaling na may fiancé na ako. Siya ang nautos sayong iwanan ako. At ako ang tangang naniwala nang sabihin niyang ipinagpalit mo ako sa pera. Ang bawat salita ay isang kirot. Hindi lang para kay Ara, kundi para na rin kay Marco. Ang pag-amin sa katotohanan ay masakit, pero kailangan. At si Isabel. Nagsinungaling siya. Hindi ka kailanman humingi ng pera. Isa, iyong patibong para sirain ka sa paningin ko dahil alam niyang mahal pa rin kita. Ang huling na salita ay lumabas na parang isang hikpi. Patawarin mo ako, Ara. Hindi dahil sa kailangan kong may balik ka. Patawarin mo ako dahil kailangan mong malaman na hindi ikaw ang may kasalanan. Kailanman, hindi ikaw. Poof shift to Ara. Ang bawat salita ni Marco ay parang patangulan sa tuyong, lupa nga niya buso. Sa simula, ayaw niyang pakinggan, ayaw niyang maniwala. Ngunit nang makita niya ang maluha na dumadaloy sa pisinging lalaking kaharap, niya ang lalaking ngayon ay nakaluhod. Sa kanyang harapan, isang bagay salup. Niya ang nagsimulang gumuho, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, na akala niya igawa sa bakal, ay unti-unti palang gawa lang sa yelo. At ngayon, natutunaw na ito. Ang katotohanan. Iyon pala ang katotohanan. Hindi siya ipinagpalit, nilinlang sila, pareho silang biktima. Ang galit na pinanghawakan niya sa loob ng 8 taon ay unti-unting napalitan ng isang malalim at nakakapanghinang lungkot. Lungkot para sa mga taong nawala sa kanila. Lungkot para sa sakit na tiniis nilang pareho. Tumingin siya kay Marco. Hindi ang CEO ang nakikita niya ngayon, kundi ang Marco na minahal niya vulnerable, nasasaktan, at nagsisisi. Tumayo ka, mahinang sabi ni Ara, ang unang maksalitang binitiwan niya. Umiling si Marco. Hindi ako tatayo hanggat
Hindi mo sinasabing. Mama, isang boses ng bata ang pumutol sa lahat. Mula sa di kalayuan, tumatakbo si Leo palapit sa kanila. Nang makita ni Leo si Marco na nakaluho sa harap ng kanyang ina, huminto ito. Natataka? Pagkatapos, isang malawa na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Dati, tumakbo si Leo at walang pag-alinlangang yumakap kay Marco. Sa sandaling iyon, tuluyan nang gumuho ang lahat ng depensa ni Ara. Napahagulgol siya. Ang lahat ng luhang pinigilan niya ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilo. Niyakap ni Marco si Leo ng mahigpit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ara, ang kanyang mata ay puno ng pagmamakaawa. Isang pakiusap na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pamilyang nasa harap nila. Dahan-dahang lumapit si Ara. Umupo siya sa buhanginan, sa tabi ng makama. Hinaplos niya ang buhok ni Leo, pagkatapos ay ang pisngi ni Marco. Hindi madali. Marco, sabi niya sa gitnang kanyang ngahikbi. Masyadong masakit. Alam ko, sagot ni Marco, ang boses ay basa. Alam ko, hindi ako hihingi nga madali. Ang hinihingi ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Isang pagkakataon para maging ama sa anak ko. At kung papayagan mo, isang pagkakataon para muling patunayan ang sarili ko sa'yo. Tinitigan siya ni Ara ng matagal. Sa mga mata nito, nakita niya ang hinaharap isang mahabang daan ng pahilom, puno nga pakla ng nakaraan. Ngunit sa dulo ng daang iyon, nakikita rin niya ang posibilidad ng kaligayahan. Isang kaligayahan na ipinakay sa kanila, ngunit ngayon ay abot kamay na. Dahan-dahan tumangos siya, isang tango lang. Ngunit para kay Marco, iyon ay sapat na. Iyon na ang lahat. Niyakap ni Marco silang dalawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, makakasama silang 3. Isang pamilyang sinira ng kasinungalingan, ngunit ngayon ay may pagkakataong muling buuin ng katotohanan at pagpapatawad. Makahawak kamay silang naglakat palayo sa dalampasigan. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ilalim ng papalubo na araw. Ang daan sa hinaharap ay hindi sigurado, ngunit sa unang pagkakataon, puno ito ng paasa. Hindi lahat ng nasirang nakaraan ay kailangang kalimutan. Minsan, ito ang nagsisilbing pundasyon upang bumuo ng mas matatak na kinabukasan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikini sa bawat kabanata ng ilang paglalakbay. Mula sa unang pagkikita sa gitna ng ulan, hanggang sa masakit na paghihiwalay, at sa wakas, sa matamis na muling pagkikita sa dalampasigan. Naing kama ko kayo sa bawat tawa luha. Akili na eging isinulat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mundo nga, nasirang puso at mga pangalawang pagkakataon. Nais kong ipakita na ang pakibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo, masakit, at puno nga pagkakamali. Ngunit sa huli, ang tunay na pag-ibig ay mapagpatawad. Ito ay may kakayahang hilumin ang pinakamalalim na sugat at buuin muli ang mabagay na akala natin ay wasak na habang buhay. Sana, sa kwento ni na Marco, Ara, at ng munting si Leo, ay minapulot kayong aral at inspirasyon. Isang paalala na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may pag-asa sa hinaharap, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kapatawaran hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating masarili ay ang susi sa tunay na kaligayahan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento, ano ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni na Marco at Ara? Iwanan lang ang inyong mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong masalobin. Lihim na puso.